Papasok tayong muli sa pag-aaral ngayon at ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga tao na nilikha ng Panginoon. Lahat ba ng tao na nilikha ng Panginoon ay mamamatay o mayroong hindi mamamatay? Kukuha tayo ng isang tao na ang taong ito ay si Enoch. Maraming nagsasabi na si Enoch hindi namatay. Titignan natin ang Biblia kung ano naman ang sasabihin ng Bible. Kaya umpisa natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Tagalog natin. Tagalog natin. Genesis chapter 3 verse 19. Basahin ko. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Ang tanong, na galing ba sa alabok si Enoch o hindi? Galing sa alabok. So, mayroon na dyan sinabi ng Panginoon dahil alabok siya, kakain siya ng tinapay habang nabubuhay, hanggang sa babalik sa alabok sapagkat dyan siya kinuha at sa alabok magbabalik. Okay. So, tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 12. Sabi, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagsasala. Ang tanong, tao ba si Enoch? Tao. Nagkasala kaya si Enoch ayon sa tekstong yan o hindi? Nagkakasala din. Nagkasala. Sabi naman, lahat ng tao. So sabi niya, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala. Ngayon, kung si Enoch nga ay hindi namatay at pumunta sa langit, ang tanong, ano ang dalan niyang katawan na pumunta sa langit? Yung katawan niya na may dugo at laman? Kaya, tingnan natin kung ano naman ang salita dito ni Pablo tungkol sa dugo at laman. At pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 at 51. 50 hanggang 54 na yan. Okay? Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Okay, hold it. Sabi ng mga iba, hindi namatay si Enoch, nasa langit na. So, ano ang taglay niyang katawan na pumunta sa langit? Yung katawan niyang may dugo at may laman? So, kontra na dyan sa teksto na yan. Dahil ang laman at dugo ay hindi po pwede na Hindi magmamana ng kaharian hindi ng magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Aha, no? Okay, so diyan sa tekstong yan, maliwanag na kung si Enoch ay nasa langit, hindi yung katawan niyang lupa ang dinala niya sa langit. Namatay yung katawang lupa niya. Okay, basahin natin ang 52 to 54. 52. Ay, 51 pala, 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay, hold it. So, diyan ngayon, considered na kung si Enoch ay napunta sa langit,
yung kanyang katawan na katawang lupa at laman. So, yan ang ipapaliwanag ngayon ni Pablo kung hindi siya namatay, ano? Okay, tuloy mo. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira Mhm. at tayo'y babaguhin. Okay. Okay, so ituloy mo pa bago tayo. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. Mhm. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Okay, hold it. So, kung si Enoch Bihis. ay pumunta na sa langit, yung katawan niyang laman at dugo, kaagad, isang kisap mata, napalitan ng katawan na hindi na masisira. Yung katawang lupa niya namatay, bumalik sa alabok. At binihisan siya ng katawang hindi na mamamatay. Hindi na laman at dugo. No? O, ituloy mo. 54. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Mhm. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Okay, hold it. So, kung si Enoch ay nasa langit na nga, yung katawan niyang laman, binago, no? Pinalitan ng katawang hindi na masisira. Dahil yung katawan niyang may kamatayan, pinalitan ngayon ng katawan na wala ng kamatayan. So yung katawan niya na katawang lupa, namatay dahil binihisan ng katawang wala ng kasiraan. Dahil kung hindi siya namatay at nagbihis na walang kasiraan, napakarami sana niyang bigas na dinala sa langit. No, dahil ang katawang lupa natin ito, ang kakainin niya, kanin at saka ulam. So, dahil yung katawan niyang lupa namatay, nagbihis ng katawang espiritual, no, hindi na masisira, ay maaring ganun. Pero, sinasabi ng sulat na ang lahat ng tao, no, dahil nagkasala, silang lahat ay namatay. No? So, maikli ang aral natin ito, no? At kung gusto niyong palawakin ito sa inyo na mga pakinig, Kung ganun, Uncle, yung pagpunta niya sa langit, hindi niya naramdaman na namatay siya, pero nabago agad yung katawan niya. iyon ang sinasabi ni Pablo. No? Yun din ang ipinapaliwanag niya doon sa kanyang ibang sulat pa. Namatay lang yung katawan niya na nasisira. Namatay yun. Hindi Dahil hindi siya yung namatay na yung kapares natulog, nito. yung sleep of death sa kanila. Ayan. Hindi naranasan yung sleep of death. Hindi niya yun. So parang ganito ba? Yung kahit sa ilawan lang, yung ilaw na yan, ngayon, pag i-off mo yan bigla, i-off mo saka mo i-on, mamamatay, and then magsisindi rin, depende sa bilis ng pagpindot mo sa switch. Isang kisap mata, isang blink lang ganun. Oo. So, ganun lang. Dahil diniwanag niya diyan na sa isang kisap mata tayo'y babaguhin. No? So, ang ating katawan, kung buhay man tayo na datna ng ating Panginoong Hesus, babaguhin niya tayo sa isang kisap mata upang ang katawan nating mula sa alabok, magbabalik ito at bibihisan niya tayo ng katawang wala ng kasiraan, wala ng kamatayan. So, at hindi rin natin alam kung anong uri ng katawan ang ibibihis niya sa atin. No? Kasi nga, may sinalita dyan sa verse 35 at 36, Brand. 35. Subalit, mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? 36. Ikaw na hangal, ang iyong inihahasik ay hindi nabubuhay
malibang ito ay mamatay. Mhm. Tuloy mo pa. At ang iyong inihasik ay hindi ang siya na ngang naging katawan, kundi ang binhi lamang. Mhm. Marahil ay sa trigo o ilan sa ibang butil. Mantay pay. Tuloy mo pa. Subalit, ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais. Okay, At sa so bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. okay, ito din, ano? So, napakaganda ito, no? Sandali lang mamaya ako. Dito, hindi natin alam kung anong katawan ang ipapalit niya sa atin. Siguro, ganito rin, pero hindi natin alam gaano tayo kalaki, no? Gaano, maraming katanungan dyan, no? Pero, may sinasabi dyan. Tingnan natin, ano, doon sa verse 40 to 44. Mayroong mga katawang makalangit Mhm. at mga katawang makalupa. Mhm. Subalit, iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Aha. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. Mhm. At iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Mhm. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Ibang kaluwalhatian ng makalangit at iba ang makalupa. Ayun, ngayon, pupunta tayo sa paglilibing. Anong verse na yun? 42? 40. Sige, tuloy mo, Brenda. Mayroong kaluwalhatian ng araw, ay dito na, Tapos, 42 na pala. ah, Ngayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Itinanim na may pagkasira. mhm. Binuhay muli na walang pagkasira. Okay, hold it. So, parang ito, no, mamamatay siya, no? May pagkasira eh. Pag binuhay siya, wala nang pagkasira. Yung gayon din, kung halimbawa, nasa langit na nga si Enoch, Binuhay na muli. ganun, ano? Yung kanyang may pagkasirang katawan, bumalik sa alabok at binihisan nga ng wala ng pagkasira. Okay, tuloy natin. Ito ay itinatanim na walang dangal. Mhm. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Oho, ganda, no? Itinatanim na may kahinaan. Muling binubuhay na may kapangyarihan. Mhm. Ito ay tinatanim na katawang laman. Mm. Ito ay binubuhay na katawang espiritual. Mhm. Kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritual. Okay, so ito ngayon, ano? So, pero ibig sabihin, kung ang katawan ni Enoch makalupa, binihisan siya ng katawang espiritual. Yung katawang espiritual ang siyang dinala sa langit at hindi yung katawan niyang makalupa. So, yung katawang makalupa talagang namatay. Binihisan siya ng katawang espiritual. So, sana naunawaan natin ito, no? Hindi kami nanunulig sa ng anuman, pero ayon sa Biblia, binasa namin, binasa natin, at sana yung kayo na makikinig dito, palawakin ninyo ang inyong kaalaman upang maunawaan natin ang lihim na sinasabi ni Pablo, ano? So, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.